Isang hakbang na lang at Disyembre na naman. Kung kailan gugunitain natin ang Pasko, kapanganakan ng Panginoong Hesus. Unang maalala natin tuwing Pasko ang mga selebrasyon, regalo at mga salo-salo na talaga namang nakapagbibigay ng saya sa bawat isa. Magandang ipagpatuloy ang mga nasabing kasiyahan, ngunit hindi natin maiwasang alalahanin ang mga gastusin dulot ng kagipitang pinansyal ngayon. Hindi biro ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na sa pagkain. Nagdudulot ito ng problema sa mga magulang kung papaano maipagkasya ang kita sa gasto sa pagkain ng handaan at pambili ng mga regalo. Bilang isang anak, ikalulungkot kong makita kung mamumroblema ang aking mga magulang sa mga gastusin. Kaya tinuruan ko ang aking sarili na mag-ipon ng pera mula sa baon ko araw-araw. Nang pagsapit ng Pasko, may pera akong magamit para sa kailangan sa Christmas parties. Natutunan ko ring maging simple, hindi kailangang maging magastos para maging masaya. Ngayong Pasko, huwag sana nating kapwersahin ng ating mga magulang para bumili ng bagong damit na susuotin sa parties. Sa pagpili ng mga panregalo ay piliin ang mga mura pero di kalidad at praktikal na magamit sa araw-araw. Kahit na simple, basta galing sa puso ay okay na. Ang importante ay ang mapayapang relasyon ng pamilya at maayos na kalusugan ng bawat isa. Ito ang mga bagay na hindi kayang mabibili ng pera. Ang malusog at mapagmahal na pamilya ay mahalaga. Higit pa ito sa sapat para magdiwang sa Pasko.